Hindi ni Sabina alam kung guilty lang ba siya o sadyang nakatingin ng mga tao sa parking lot nang bumaba siya sa kotse. Kahit ang mama niya kanina ay nagtatanong kung bakit ganun kamahal pa ang kotseng binili niya. Gusto man niyang ibalik yon kay Calvin ay tsak na pagtatalunan pa nila yung dalawa. Pagdating sa opisina may punpun pa ng bulaklak sa mesa niya. Hindi niya yun pinagkaabalahang usisain dahil pinatatawag na daw siya sa conference room ni Darius Ortega. Naroon din daw ang CEO ng TNS na si Harvey. Palabas na si Sabina nang biglang pumasok si Calvin at mabilis na nailak ang pinto. Bagay na bagay sa yung kotse mo, nakangiti nitong wika. I don't like it, pabiro naman niyang sagot na tinawanan lang ni Calvin. Napakunot lang ang noon nito nang makitang mamahaling bulaklak sa mesa niya. Kanino galing ang bulaklak? Hindi ba sayo? No, halos pabulong ni Calvin na sagot. Pero parang alam ko na kung kanino galing. Kanino? TNS, nariyan si Harvey at hinihintay na tayo ni Papa sa conference room. Nang marinig ang sinabi ni Calvin ay nagmadali si Sabina na lumabas habang nakasunod naman si Calvin sa kanya. Pagpasok pa lang sa conference room ay kagad na siyang binati ni Harvey. Kagad din itong tinanong kung nagustuhan niyang mga bulaklak. They are beautiful. Mula sa sulok ng mga mata niya nakita ni Sabina ang pag-irap ni Calvin. Let's talk about our partnership. Wika nito na pumormal ang tingin kay Harvey. We have talked about the signing of the contract already. Wika naman ang ama nito. Harvey is here because he wants to invite us for the anniversary of TNS next week. Inabot ni Harvey ang 3 invitation cards sa kanilang 3. Tamang-tama, i-announce na rin namin doon ang panibagong pagsasanibulit ng Ortega Shipping Company at TNS. We have invited some will be published on business magazines. Thanks to Sabina for trying to reach out to us. I am excited with our new partnership. And thank you for giving us another chance, Harvey. Tinaas itong kupita sa nasa harapan nila, kaya't nakisali na rin si Sabina. I want to invite you for a dinner tonight, Miss Torres. There are some things I still want to discuss with you. Anything you want to discuss regarding our services needs to be discussed here, Harvey. Kaagad na sala ni Calvin sa CEO ng TNS. Hayaan mo silang mag-usap kung saan komportable si Harvey. Calvin, I can sponsor a fine diner at Albano Hotel tonight. Salungat naman ni Darius Ortega sa anak. Si Sabina ang kinakabahan dahil baka makahalata pa si Darius na gusto siyang ipagkait ni Calvin sa kliyente. Thank you, Mr. Ortega. Nakangiting wika naman ni Harvey kay Darius. Habang si Calvin na hindi makangiti. You should teach your son on how to please clients. Not at my employee's expense, Harvey. Hanggang alas 5 lang ang oras ng trabaho ni Sabina. It's okay, Calvin. I think Sabina wouldn't mind if she works overtime. If it's for the company anyway. Right, Miss Torres? Of course, sir. Sagot naman ni Sabina kay Darius. Alam niyang nagngingit-ngit ang kalooban ni Calvin, pero wala siyang magawa. Thank you, Sabina. Sa totoo lang, ikaw rin ang dahilan kung bakit napao ako na bumalik ng TNS sa Ortega Shipping Company. Your promises are convincing. And I have hopes this time your services gets better for the benefit of both companies. Makakaasa ho kayo. Hanggang makaalis si Harvey sa conference room ay hindi umiimik si Calvin. Hindi naman sila makapag-usap dahil kasama nito ang ama. Inabala niya sarili sa trabaho hanggang hapon. Alas 5 na nang dumating si Calvin sa opisina niya. Alam ni Sabina kung anong pakay nito, kaya sinandal niyang likod sa swivel chair para ihanda ang tenga. May interes sa'yo si Harvey na yon, kaya niya tinanggap ang kontrata sa atin. Have I known? Have you known that was the case? You still have no choice but to offer them our services, Calvin. Walang personalan to. Siya na nagtuloy ng sasabihin nito. And then what? Aagawin ka niya sa akin? Anong pinagsasabi mo? I am not yours. You are mine. And I am yours. Ano sinasabi mong hindi? Nakipagrelasyon ka sa akin tapos sasabihin mong hindi kita pag-aari? Ano pala ako sa'yo? Napailing si Sabina dahil ayaw na sana niyang makipagtalo kay Calvin. Palakad-lakad ito na tila kinakalma ang sarili. Okay, calm down. Business meeting naman ang ipinunta ko doon. Anong akala mo? Mag-checking kami. He sends you flowers, edi ilagay mo sa chapel na sa ibaba. May chapel kasi sa ibaba ng building na pwedeng puntahan ng mga empleyado. Anong oras ka uuwi? Sa kondo ka ba tutuloy?
No, I can't. Uwi ako sa bahay pagkatapos ng meeting. I want to be with you. Magkasama na tayo sa opisina maghapon, Calvin. Magkikita rin tayo dito bukas. Bakit ba ayaw umuwi sa kondo? Magkasama lang naman kagabi. Pwede bang sa ibang araw naman? Kailangan nating mag-ingat sa mga kilos natin dahil may asawa kang tao. Parang kanina kung makasagot ka kay Harvey, parang hindi ka harap ang papa mo. Ayokong siya pang magkahinala na may namamagitan sa atin. Sinusumpa niya ng pamilya namin, baka nakakalimutan mo. Tila naman ito naglabas na lang ng malalim na buntong hininga. I'm sorry. Okay, sa susunod na araw ka na lang umuwi sa kondo, pero susunduin kita pagkatapos ng meeting nyo. At ihahatid sa bahay ng mama mo. Bakit mo pa ako kinuhanan ng sasakyan kung ihahatid mo rin ako sa bahay? Parati ka na lang may palusot. Tumunog ang telepono ni Calvin na kaagad nitong sinagot. Bumalik si Sabina sa pagkakaupo sa upuan habang nakikinig sa sagot nito sa ama. No, I can't, Papa. Francine can take care of herself. Siguradong pinipilit ni Darius si Calvin kay Francine, pero todo tanggi naman si Calvin. Hindi ni Sabina alam kung dapat niyang ikatuwa yun kapag nalaman ni Darius na siyang pinagkakagastusan ni Calvin ngayon, ay mapapalayas kagad siya sa opisina. Papa is trying to manipulate me, usal ni Calvin na matapos ang pakikipag-usap sa ama. He wants Francine to be your next girlfriend. Mas lalo tayong dapat na mag-ingat dahil baka makalat ang papa mo na may ugnayan tayo. Okay lang sa'yo na may iba kong babaeng paglaanan ng atensyon? Kumunot ang noon itong humarap sa kanya. Gusto ni Sabina na sumagot ng hindi. Pero natatakot siya na mabigyang kulay ni Darius ang pagiging malapit nila ni Calvin sa isa't isa ngayon. It's okay, Calvin. Your father knows what's best for you. Unbelievable. Bigla na lang itong tumalikod at pabagsak na sinara ang pinto. Mabigat ang loob niya ni sinandal ang likod sa upuan. Nasa isang fine dining restaurant sila ni Harvey at tapos na sa dinner nang mapansin niya isang pamilyar na bulto sa may hindi kalayuan. Hindi na sana niya papansinin yun, pero si Harvey ang kumaway na hindi niya napigilan. Your boss is here. Wika ni Harvey at nakita ni Sabina na papalapit na si Calvin. May kasama itong sopistikadang babae na sa tingin niya ay alam niya na kung sino. Hello, Harvey. I'm glad you're having a good time with Miss Torres. Hindi ni Sabina na iwasang mapadako mata sa nakakawit na kamay ni Francine sa braso nito. Yes, Miss Torres is a good conversationalist. I lost track of time already. You also have a date. Francine, a daughter of a family friend. Pinakilala rin ni Calvin si Harvey kay Francine. Pinakilala din siya nito kay Francine pero hindi siya nginitian ng babae. She's very beautiful. You have a good taste when it comes to woman, Calvin. Papuri ni Harvey kay Francine na halata namang kinikilig. We're going to Zen Club right across this hotel. Do you wanna come? Tanong ni Francine kay Harvey. Oh, tumingin naman ang lalaki sa orasan. Just to have a few drinks, dagdag ni Francine. But I don't know if Sabina would like to go. I don't want to ruin your date. If I would come as a third wheel. Pabiro nito sagot pero sa tingin niya, naghihintay ito na sasabihin niya. I'm sorry Harvey, but I need to go home now. 9:00 na rin halos ng gabi. Wala rin si Sabina na balak pagtiisa ng presensya ni Calvin at Francine. It's just a few drinks. We'll go home at 10. I promise. Ani Harvey, na kanina lang ialinlangan sumama. Ang sabi na lang hindi dapat tinatanggihan ng paanyaya ng isang babae. At gusto ko ring makakwentuhan si Calvin sa labas ng meeting room. I always talk about business that people find me boring already. Isang pilit na ngiti ang pinakawala ni Calvin. Let Sabina go home because she had done so much favor for the company today. I don't find you boring. Humarap si Francine kay Calvin sa kaniyakap ang isang kamay sa bewang nito. Si Sabina ang nailang sa ginawa nito. Let's go and have a drink. Sa bahay ka na matulog, wala naman sinapapadoon ngayon. May lakad ako ng maaga bukas, Francine. Tinakpan ng babaeng bibig ni Calvin. Ang sabi ni Harvey, hindi mo dapat tinatanggihan ang paanyaya ng isang babae. Mapang-akit na wika nito. Okay, we have to go. Tumayo si Harvey na pinagpasalamat ni Sabina. Hindi niya na kayang tagalan pang PDA ng dalawang nasa harap nila na panay rin naman ang sulyap ni Calvin sa kanya. I thought you're coming. Tanong ni Francine na nilingon si Harvey. Sabina doesn't want to go. Ihatid ko na lang pa uwi. Thanks, Harvey. Pero may dala naman akong kotse. You can join them if you want. Ako na muna magdadrive ng sasakyan mo. Susunod na lang ang driver ko sa atin. Mabilis itong nakuha ang susi ng kotse sa kamay niya at wala siyang nagawa.
Isang matalim na tingin ang binigay ni Calvin pero hindi niya pinansin. Paglabas nila ng restaurant ni Harvey ay saka ni Sabina binawi ang susi sa kamay nito. May ibang babae palang boss mo. Ngayon ko lang nakita ang babaeng yon. Alanganin niyang sagot. Hindi pala lingid sa kaalaman ng mga to na may asawa si Calvin. Balitang-balita noon na may depression siya dahil sa pangangaliwa ng asawa niya. Nakakatuwa na rin naka-move on na siya ngayon. At unti-unti nang nakakabangon. But I hope he gets his annulment first before he commits to any woman. Isang matibinang ngiti lang sinagot ni Sabina sa mga komento ni Harvey. Thanks for the sumptuous dinner. It's my pleasure. Kumakatitik si Calvin sa'yo kanina. Parang may gusto siya sa'yo. Hindi ka ba kinukulit ng boss mo na yon? Hindi ni Sabina alam kung tanong yon o biro lang. Ayaw niya na hinahalo kung personal kung buhay sa trabaho. Dahil baka makaapekto sa kumpanya lalo na't pinipilit niyang ibangon. But I assured him this is a business deal. No, this is a date. Pabiro ulit na sagot ni Harvey. Dumating ng kotse niya galing sa valet parking kaya't nagpaalam na siya sa binata. Pagsakay niya sa kotse saka lang ni Sabina nakitang sunod-sunod na tawag ni Calvin sa telepono niya. Naka-silent kasi yon kaya't hindi niya naririnig. At hindi pa rin niya pinansin ang telepono kahit na panay ang ilaw nito sa walang tigil na pagtawag ni Calvin. Hindi man niya aminin, nagsiselos siyang si Francine ang kasama nito sa club at marahil ay sa buong magdamag. Hindi siya pwedeng magselos. Wala siyang karapatan. Pareho lang sila ni Francine na walang karapatan. Sa kabila nun ay halos hindi Sabina nakatulog sa magdamag. Napagtanto niya ngayon na hindi ganong kasimple ang relasyon nilang dalawa ni Calvin. Hindi niya ito binigyan ng karapatan para magselos kay Harvey. Pero wala rin siyang karapatang magselos kay Francine. Ni sa panaginip, hindi niya akalaing sa ganitong klaseng relasyon mauuwi ganun nung bata pa siya. Ay ang pangarap lang naman niya magkaroon ng buot maayos na pamilya. Kinabukasan ay maaga rin pumasok si Calvin. Wala na itong paramdam sa magdamag hanggang kinaumagahan. Alas 7 pa lang daw ay nasa opisina na ito. Wala pang alas 8 ng umaga kaya't naisipan ni Sabina na gumawa ng kape para sa kanilang dalawa. Tsak nagalit ito dahil hindi niya sinagot isa man sa mga tawag nito kagabi. Wala ito sa opisina nang katukin niya doon. Naisipan niyang sumilip sa conference room na nasa dulong silid dahil nakabukas ang pinto at ilaw. Nagulat siya nang makarinig ng pag-uusap. Kapatid nitong si Dayan ang naririnig niyang kausap nito. Hanggang ngayon ay sinusustentuhan mo si Sarina? Nalaman ni Papa na binenta mong yate at ngayon ay naghahanap ka ng townhouse sa Parañaque. Ano yun? Para maibahay mo doon si Sarina at ang anak niya? What are you talking about? Nakausap ko si Sarina. Pilit mo siyang pinapabalik dito at may mga kondisyon ka. At dahil hindi niya pwedeng iwanan ng anak niyang nasa ospital sa Cavite, kukuha ka ng bahay na malapit sa kanya? Bakit ba hindi na lang si Francine ang ibahay mo? Pati ba naman ikaw? Wala akong gusto kay Francine. Ikaw ngang nirereto kay Apollo, hindi mo rin gusto. Hindi ba? Bakit sa akin nauwi ang pag-uusapan natin? Concern lang ako sa'yo, kuya. Nakalaya ka na sa anino ni Sarina. Huwag ka nang bumalik. Gusto mo ba talagang magkasakit na si mama sa puso? I know what I am doing, Dayan. Please. 30 anyos na ako. Alam ko nang ginagawa ko. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang sabi ni Papa, malapit din ang loob mo ngayon kay Sabina and I don't like the glow I see in your face right now. Baka naman sa sobrang obsession mo kay Sarina, akala mo siyang nasa opisina mo. Saan mo na naman nakuha ang ideyang yan? Oh, come on. Sabina and Sarina are twins at base sa kwento ng mga empleyado dito, palagi kang nasa opisina niya. O kaya, siya sa opisina mo. What's wrong with that? She's my vice president. Wala namang problema dun kung trabaho lang ang pinag-uusapan nyo. Paano kung hinahalikan mo na kasi sa isip mo siyang asawa mo? Umalis na si Sabina sa kinatatayuan na hindi niya na kayang pakinggan pa ang pinatutunguhan ng pag-uusapan ng magkapatid. Pakiramdam niya ay awang-awa na siya sa sarili. Kinausap ko ng abogado ko na i-file ang annulment namin ni Sarina, Dayan. Ipanatag niyo ng loob niyo na wala na akong damdamin kay Sarina kahit nakatiting. Paniniguro ni Calvin sa kapatid. Nagulat siya nang bigla na lang dumating sa opisina niya dahil hindi siya natulog sa bahay kagabi. Pagkahatid niya kay Francine, tumuloy siya sa kondo nila ni Sabina. Hindi alam ng mga magbulang niya na may bago na siyang kondo. Hindi nila dapat malaman. Pero ang pagbili niya ng townhouse na sorpresa niya dapat kay Sabina
ay biglang natuklasan ng papa niya dahil ang ahente ng bahay na yon ay kaibigan din ng pamilya nila. Then why are you buying that house in an exclusive subdivision? Bakit mo binenta ang yate mo? Gayong pundar mo pa yun nung binata ka pa. Nagtataka na sina papa sa mga kinikilos mo. May iba ka pa bang babae? At hindi ka na naman daw natulog sa bahay kagabi? Ngayon ni Calvin pinagsisisihan kung bakit bumalik pa siya sa bahay ng mga magulang mula na magdesisyon siyang makipaghiwalay na kay Sarina. Sana'y noon pa siya naghanap ng ibang kondo. Pero kailangan din kasi noon na makakausap kahit paano kung hindi baka ginupo na siya ng depression. Hindi rin madaling tanggapin noon ang pinangarap niyang pamilya ay hindi niya nakamit dahil si Sarina ang pinakasalan niya. I am enjoying my freedom. That's just it, okay? Nakaahon na ako sa mga kabiguan ko sa buhay. Ibig sabihin ay kaya ko na ulit mabuhay ng mag-isa. At kung may babae man akong bibigyan ng atensyon ngayon, hindi niyo ba gusto yun na magkaroon ulit ako ng katuwang sa buhay? As long as she's not an Torres. Papa and Mama would be glad about it. Isang buntong hiningang pinakawala ni Calvin. Gusto niya nang sabihin ng totoo pero natatakot siyang itaboy ng mga to si Sabina. Kapag gumanda ng estado ng kumpanya ay babalik ulit ang amor ng pamilya niya sa mga Torres. Kailangan na muna niyang i-build up si Sabina sa mga magulang. Ang importante ngayon ay masaya na ako sa buhay ko. I've never felt any contentment in my whole life until now. I know what I am doing, okay? Gusto akong pabalikin ni Mama dito sa opisina. Then go back to your office. Makakatulong ka sa kumpanya. Lalo na't kailangan namin ni Sabina ngayon na mapagkakatiwalaan sa finance department. Hindi man si Calvin sang-ayon na bumalik si Dayan ay ayaw niya magkahinala ito na may tinatago silang relasyon ni Sabina. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.